Nang marinig ang magiliw na pag-amin ni Albert, hindi maitatanggi ni Lorraine na naantig siya. Ngunit ang nakaraang karanasan ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na ang lalaking ito ay hindi mapapagkatiwalaan. Dahil tumangging umamin si Lorraine, ipinaalala ni Albert ang kanilang intimacy noon. Hinalikan niya ang labi ni Lorraine. Nakakahiya ka. Lagi mong pinipilit ang iba na gumawa ng mga bagay. Ano pa ang maaari mong gawin maliban sa paggamit ng puwersa? Albert, hindi mo na ako kayang saktan. Paulit-ulit na sinabi sa kanya ni Albert na mahal siya nito. Ngunit hindi talaga niya naiintindihan. Paano nasabi ng isang lalaking tulad nito ang tungkol sa pag-ibig? Nang sandaling sinampal niya ito, natigilan silang dalawa. Napatingin si Lorraine sa namumulang mukha ni Albert. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa susunod na sandali. Ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng dahas para kay Albert. Hindi inaasahan ang kalmadong mukha ni Albert pagkatapos masampal. Nakatingin pa rin siya kay Lorraine na may maamong titig. Utang ko sa iyo ang sampal na ito. Lorraine, huwag mo nang dayain ang sarili mo. Hindi mo ba natatandaan ang ginawa natin noon? Inunat ni Albert ang kanyang mga kamay para hawakan muli si Lorraine. Ngunit pinigilan siya nito. Huwag kang magpanggap sa harap ko. Hindi ako maniniwala sa iyo. Paano kung ako nga si Lorraine? Hindi mo na ako kayang saktan at ibabalik ko ang utang mo sa akin. Alam ni Albert na itinataboy siya ni Lorraine. Ngunit hindi niya maiwasang yakapin muli ang nawalang asawa. Ngunit bago pa niya mahawakan si Lorraine, ay umiwas na ito. Kung ayaw mong umalis, ako na lang ang aalis. Mariing sabi ni Lorraine at galit na itinulak si Albert. Ginulo ni Albert ang isipan ni Lorraine dahil alam na ni Albert ang tunay niyang pagkatao. Siguradong magbabantay ito. Maaaring mahirap para sa kanya ang magtrabaho sa hinaharap. Pinigilan ni Albert ang pag-iisip tungkol sa pang-aapi kay Lorraine. Ang kailangan ngayon ni Lorraine ay katahimikan. Susubukan niyang gawin na pagkatiwalaan siya ni Lorraine sa hinaharap. Nang bumalik siya sa kumpanya, muling lumitaw ang tense na kapaligiran. Lahat ng empleyado ay nag-overtime upang harapin ang mga pag-atake ng kalaban, lalo na ang acquisition na hindi pa natapos last time. Hindi niyo kailangang magmadali. Sinabihan ni Albert ang lahat ng empleyado na huminto sa trabaho. Ang lahat ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Napabuntong hininga si Albert at pinakiusapan ang sekretarya na ayusin ang mga opisyal na dokumento ng Jones Group at ibigay kay Lorraine. Isusuko natin ang proyektong ito at hahayaan si Miss Jones na kunin ang Jones Group. Nagulat ang mga empleyado sa sinabi ni Albert, bagamat hindi sila pumayag. Natanungin ang desisyon ni Mr. Torres. Panahon na para ibalik ang Jones Group sa orihinal na may-ari. Nag-iwan ng salita si Albert na ikinagulat ng lahat. Miss Jones, may ipinadala ang Torres Group. Pumasok ang assistant at iniabot ang isang envelope kay Lorraine. Curious na binuksan ni Lorraine ang file at nagulat sa nakita. Ito ay simpleng kondisyon ng pamamahala ng Jones Group. Maging ang selyo ng president ay nakapaloob dito. Ano ang ibig sabihin ni Albert? Nais ba niyang ibalik ang Jones Group para sa akin? Hindi masyadong nagmamalasakit si Albert sa Jones Group noon. Siguro mayroong isang bagay na mahalaga sa kanya. Imposibleng bumitaw siya ng ganon kadali. Sabi ni Lorraine sa kanyang sarili. Pero hindi sinasadya na naalala niya ang nangyari sa overpass. Tila taimtim na umamin sa kanya si Albert na naging dahilan ng pagdududa niya ngayon.
Pagkatapos ng trabaho, naglakad si Lorraine sa kalsada. Palagi niyang naiisip ang layunin ng paglapit ni Albert. Nang oras na yun, nasa estado siya ng nababagabag na pag-iisip at hindi niya makuha ang isang palatandaan. Lorraine, mag-ingat ka. Napabalikwa si Lorraine sa boses. Nang bumalik siya sa kanyang katinuan, napagtanto niya na malalim siyang naligaw sa pag-iisip at hindi na malayan na siya ay naglalakad sa gitna ng kalsada. Gusto niyang magpasalamat sa humawak sa kanya. Ngunit nang lingunin niya ang may-ari ng boses, ay biglang nanglamig ang kanyang mukha. Albert, kailan ka pa naging stalker? Ito ay walang iba kundi si Albert na buong araw na nag-iisip sa kanya at hindi napigilan ang pagnanasang hanapin siya. Naghintay si Albert sa tabi ng kumpanya ni Lorraine. Umaasang makikita ito pagkatapos ng trabaho. Ngunit nalaman niya na tila distracted ito dahil nakita niya itong naglalakad nang hindi nag-iisip. Sa pag-aalala na baka may mangyari, nagpa siya si Albert na sundan ito. Lorraine, ipinadala ko na sa kumpanya mo ang opisyal na dokumento ng Jones Group. Nakita mo ba? Walang pakialam na sabi ni Albert sa malamig na ugali ni Lorraine at malumanay siyang nagtanong. Bahagyang natawa si Lorraine. Napakalamig sa kanya ni Albert noon, lalo na kapag kaharap niya ito. Ni hindi man lang ito ngumingiti sa kanya noon. Paano kaya nagbago ang role nilang dalawa pagkaraan ng ilang taon? Kung ganon, gusto kong magpasalamat sa iyo, Mr. Torres, dahil hindi mo ito itinapon kaagad pagkatapos mawala ng laman ng Jones Group. Maraming salamat. Napangiti si Lorraine at sinabing, bagamat ito ay isang walang laman na shell, susubukan ko pa rin ang aking makakaya na pangalagaan ito. Kung tutuusin, sa akin ang kumpanyang ito. Dinaig siya ni Lorraine sa mga salita. Kahit magpaliwanag ako, hindi maniniwala si Lorraine. Malalaman lang nito ang katotohanan kapag nahawakan na nito ang Jones Group. Tuluyang lumayo si Albert kay Lorraine dahil nagbanta itong tatawag ng pulis kapag patuloy na sumunod sa kanya. Nang makitang wala na si Albert, inalis ni Lorraine ang kanyang matigas na pagpapanggap at medyo nakaramdam siya ng pagod. May nakita siyang isang bar sa gilid ng kalsada. Dati siyang mabuting babae at hindi pa siya nakakapunta sa bar para maglasing. Pagdating sa bar, kaagad na nakaagaw ng atensyon si Lorraine. Ilang lalaki ang lumapit sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Bigyan mo ako ng pinakamalakas na alak, sabi ni Lorraine sa isang bartender. Si Lorraine na nakasuot ng business attire ay mas nakakatukso sa nakakasilaw na bar. Agad siyang napalibutan ng grupo ng mga mapangahas na lalaki. Hi gorgeous, hindi ba nakakalungkot na uminom ng mag-isa? Paano kung hayaan mo kaming uminom kasama ka? Malaswang ngumiti ang isang lalaki at nagsimulang hawakan si Lorraine ng sumunod na mga lalaki. Bitawan mo ako. May paghamak sa kanyang mga mata. Sinipa ni Lorraine ang lalaking pinakamalapit sa kanya at binuhusan ang mga ito ng alak. Napamura ang lalaki. Gusto mo ba talagang maglaro tayo ng husto? Ha? Paano pupunta ang isang matinong babae sa bar na naka-uniforme? Pinunasan ng lalaki ang natapong alak sa kanya. Kinuha ang matulis na bagay at naglakad palapit kay Lorraine. Ang mga tao sa paligid ay tila nag-e-enjoy sa panonood ng palabas. Nakatingin silang lahat kay Lorraine na parang isang biro. Walang may balak na tumulong sa kanya. Napagtanto ni Lorraine na hindi siya pakakawala ng mga taong ito ng ganon kadali. Bubuksan na sana niya ang kanyang telepono para tumawag ng pulis.
Ngunit may humawak sa kanyang braso. Makinis talaga ang balat ng chicks na ito. Natatawang sabi ng isang lalaki. Nagtawanan din ang ibang lalaki at naglakad-lakad. Bitawan mo siya. Isang galit na boses ang nagmula sa labas ng bar. Isang matangkad na figura ang lumitaw sa bar. Dahilan para mapasigaw ang maraming babae. Albert. Nakasunod ba ito sa likod niya sa lahat ng oras? Naunang nabugbog ang lalaking nakahawa kay Lorraine at lumaban naman ang ibang lalaki kay Albert. Natutunan ni Albert ang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili noon. Kaya nagawa niyang harapin ang isang grupo ng mga lalaki. Ngunit napakarami ng mga ito. Matapos itaboy ang mga gangster, nasugatan din siya. Lorraine, huwag kang matakot. Nandito ako. Sinulyapan lang ni Lorraine si Albert na walang sabi-sabing bumagsak sa lupa at naglakad palabas ng bar. Medyo nadismaya si Albert na hindi siya nilapitan ni Lorraine. Pero parang hindi komportable si Lorraine habang paalis ito. Nag-alala si Albert dito, kaya pilit siyang tumayo at sinundan ito palabas. Sobrang masama ang pisikal na pakiramdam ni Lorraine. Namumula ito at nasusuka nang masulyapan ni Albert. Ang alak na nainom ni Lorraine kanina ay parang apoy na nagnininga sa kanyang tiyan. Hindi siya komportable. Ngayon ay medyo madilim na sa labas. Ang tanawin sa kalye ay napuno ng kalungkutan. Kung hindi lang nangyari ang mga bagay na yun, baka iba na ang buhay niya ngayon. Kung hindi niya pinakasalan si Albert, meron sana siyang masayang pamilya. Kung hindi dahil sa pag-ibig niya kay Albert, labis siyang magiging masaya. Albert, galit ako sa'yo. Hindi napigilan ni Lorraine ang mapahikbi. Nang maisip ang lahat ng karanasan sa mga taong nagdaan, nalubha siya sa damdamin ng depresyon. Sa totoo lang, naisip niya talaga na bitawan ang galit at magsimulang muli kay Albert. Pero hindi niya magawa habang iniisip niya ang nakakainsultong nakaraan. Albert, bakit mo ako sinaktan ng sobra noong minahal kita? At bakit mo ako nilapitan kung kailan nakalimutan na kitang mahalin? Sabi ni Lorraine habang sumusuka. Narinig ni Albert na nakasunod sa likuran ang mga salitang ito. At nakaramdam siya ng sobrang awa kay Lorraine. I'm sorry, Lorraine. Gusto kong simulan ang lahat sa'yo. Kahit anong gusto mo, gagawin ko para sa'yo. Maaari mo ba akong mahalin ulit? Naisip iyon ni Albert sa kanyang sarili. Alam ni Albert na hindi siya binitawan ni Lorraine. Nanginginig siya ng sandaling ito. Kinakabahan siyang naglakad patungo kay Lorraine. Huwag kang lalapit. Napansin ni Lorraine ang pagsunod ni Albert at bigla siyang tumakbo. Ayaw na niyang marinig ang matatamis na sasabihin ni Albert. Natatakot siyang maniwala kay Albert at sa huli ay muling masaktan. Lorraine, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Naramdaman ni Albert ang pagtutol ni Lorraine at hindi siya nangahas na lumapit dito. Sila ay pinaghiwalay ng isang tiyak na distansya. Humakbang palapit si Albert at humakbang si Lorraine paatras. Albert, wag mo akong sundan. Bitawan mo ako. Gusto niyang sabihin na wag mong aminin ang iyong kasalanan na parang kapritso. At pagkatapos ay iiwan ako sa susunod na segundo. Lorraine, umalis ka dyan. Tinitigan siya ni Albert bago nito natapos ang sasabihin. Matapos matigilan, ay tumakbo siya papunta kay Lorraine. Albert. Lalabanan na sana ni Lorraine ang yakap ni Albert. Ngunit nang sumunod na sandali, isang malakas na impact ang nagpabagsak sa kanila. Tapos ay may lumabas na dugo galing kay Albert.
Narinig ni Lorraine ang lagaslas ng preno sa tahimik na kalsada. At pagkatapos ay narinig niya ang ingay ng mga nagsisigawan at ang nahihirapang paghinga ni Albert. Biglang naramdaman ni Lorraine na masakit ang tuhod niya, kaya hinawakan niya ito. Puno ng dugo ang kamay niya, ngunit mas maraming dugo ang umaagos mula sa likuran. Nasa likod niya si Albert na mahigpit na nakayakap sa kanya. Hindi siya naglakas loob na lumingon. Albert. Ngunit ang sumagot sa kanya ay ang paghingal ni Albert na lalong humihina. Bilisan niyo, may naaksidenteng sasakyan. Sigaw ng isang lalaki na tumatawag sa telepono. Isang lalaki ang malubhang nasugatan. Nagmamadaling sigaw ng isang lalaki. Aksidente. Isang lalaki ang malubhang nasugatan. Albert. Nagmamadaling tumayo si Lori nang magkamalay siya. Nang sandaling lumingon siya, nakita niya si Albert na puno ng dugo. Kanina ay nagtatalo lang sila. Pero umatras si Lori sa gitna ng kalsada para iwasan si Albert. Ito ay isang daanan ng pedestrian. Ngunit isang kotse ang lumabas mula sa kung saan at binangga si Lorraine. Mabilis na lumapit si Albert at hinawakan si Lorraine sa braso. Hindi makapaniwala si Lorraine na nahulog sa mga bisig niya ng oras na yun ang lalaking nanakit sa kanya, hanggang sa dumating ang ambulansya at kinuha sa mga bisig niya ang lalaking nawala ng malay. Albert, bakit patuloy mo akong inililigtas? Sino ang gusto mong iligtas? Ako. Paano mo nagawa ito? Napahagulhol si Lorraine at umiyak. Hinawakan siya ng nurse sa tabi niya at pinakalma siya. Kinasusuklaman ni Lorraine si Albert. Maaari niya kasuklaman si Albert magpakailanman at gumanti dito ng walang kabuluhan. Paulit-ulit siyang nainis kay Albert. Maaaring hindi niya pansinin ang pagbibigay sa kanya ni Albert ng Jones Group at ang pagliligtas nito sa kanya sa bar. Albert, iniligtas mo ako, pero hindi kita masusuklian. Naisip ni Lorraine sa kanyang sarili. Mabilis ang takbo ng ambulansya. Hindi napansin ng nurse na nag-aalaga kay Albert na nadaanan nila ang sasakyan na naging sanhi ng aksidente. May isang kaakit-akit at magandang babae sa kotse. Mukha itong naguguluhan ng sandaling yun. Paminsan-minsan ay inilalabas ang kanyang ulo sa bintana ng sasakyan. Nang makitang malayo na ang ambulansya, medyo gumaan ang pakiramdam nito. Nalaman ni Cherry na ang Jones Group ay naibigay na at nagsimulang maghinala nang makita niya si Albert at ang babae na magkayakap sa overpass. Alam niyang hindi pa patay si Lorraine. Dahil hindi niya ito napatay noon, magagawa niya itong muli. Siya lang ang maaaring maging asawa ni Albert. Lorraine, hindi mo ako matatalo. Huwag kang maglakas loob na kunin ang aking ari-arian. Thank you guys for listening and watching.